Bakit nga ba ito formula ng permutation at combination? Ano ba talagang nangyayari? Malalaman natin yan in this episode of BKIL with RK. Welcome sa ating ice cream shop, kung saan meron tayong 7 flavors at pwede kang umorder sa 2 paraan. Kung saan ito ay permutation cone at combination cone. Sa permutation cone, kung ang order mo ay bubblegum, avocado at mango, ikaw experience yan kung ang order mo ay mango, avocado at bubblegum. Dahil kakainin mo sila ng magkaibang paraan. Pero kung combination bowl naman ang order mo, at ang order mo ay bubblegum, avocado at mango, pareho lang siya kung ang orderin mo ay mango, avocado at bubblegum, or avocado, mango at bubblegum. Dahil, pwede kong ilagay yung ice cream mo sa kahit anong pwesto sa combination bowl. At pwede mo lang enjoyin ang ice cream mo in any way that you want. Ibig sabihin, order doesn't matter sa combination bowl. Paano nga ba natin makukuha o malalaman kung ilang ways natin pwedeng i-arrange ang 7 flavors natin sa ating permutation bowl or combination bowl? Ganito yan. Sa unang time, napipili tayo ng flavor, meron tayong 7 options. Pero sa pangalawa, 6 na lang ang pwede natin piliin dahil nailagay na natin yung isang option or flavor dito sa una. And after yan, sa pangatlong time, 5 na lang dahil yung 2 ay nandito na sa pinakauna. After yan, i-multiply natin sila. 7 times 6, 42, times 5 is 210 ways. Yan ang ways kung ilang way natin pwedeng ma-arrange ang flavors. Pero bakit nga ba tayo nag-multiply? Makikita natin yan dito sa previous diagram. Dahil ng first time na pumili tayo ng flavor, meron tayong 7 options. Ibig sabihin, meron din tayong 7 branches. At sa bawat branch na yan, ay mayroon tayong 6 options. Kahit saan ka pumili dyan, ay mayroon kang another 6 options. Same with our 6 options, mayroon siyang 6 branches. And kahit saan ka pumili dyan, mayroon kang 5 options. Kaya kailangan natin i-multiply ang 7, 6, and 5 para makuha ang 210 different ways or different flavors ng ice cream. Mapapansin natin, ang 7 times 6 times 5 ay ang beginning ng 7 factorial, which is 7 times 6 times 5 all the way down to times 1. Pero paano ba natin siya may susulat in a way na ang may iwan lang ay 7 times 6 times 5 and hindi na natin may include itong 4 times 3 times 2 times 1. We can write it as 7 factorial over 4 factorial so that we will cancel 4 times 3 times 2 times 1 and all will be left is 7 times 6 times 5. If we apply the formula for permutation, 7 flavors, taken 3 scoops, we can rewrite it as this: 7 factorial over 7 minus 3 factorial. But why is it 7 minus 3 factorial? Can't we write 4 factorial instead? That is because our original numbers are 7 flavors, 7, and 3 scoops, 3. Therefore, we must write it in the form of the original numbers. Now, how do we relate 7 and 3 with 4? 7 minus 3 is 4. So instead of writing just 4 factorial, we can rewrite it as 7 minus 3 factorial. So if we generalize the formula, we can arrive into n taken r equals n factorial over n minus r factorial. Now, sa combination bowl, kung nag-order ka ng strawberry, cheese, and bubblegum, magiging same experience lang siya sa cheese, bubblegum, strawberry, or kahit anong order dahil sa combination bowl, order does not matter. Dahil hindi siya katulad ng permutation code kung saan magpapatong sila at magkakaiba experience mo based sa order ng mga flavors. Sa combination bowl, pwede mo siyang kainin however you want. Pwede mo unahin ito, pwede mo unahin ito, o pwede ito, depende sa'yo. And hindi pa rin mababago yung chances or combination ng mga flavors. Now, isipin natin yung permutation code.
Sa permutation, itong anim na ito ay magkakaiba. Pero ngayon, dahil sila anim ay taken na lang as 1, ano ang mangyayari? Ngayon, dito sa options na to, magkakaroon na lang tayo ng tatlo. Pag nakapilitin na tayo ng isa, dalawa na lang options natin. Hanggang sa pangatlo, which is isa na lang options natin. Paano sila nag-relate? 3 times 2 times 1. Ngayon, ano ang gagawin natin sa 3 times 2 times 1 or 3 factorial? We divide it simply by the permutation formula. And doing that, 7 factorial over 7 minus 3 factorial times 3 factorial, we get 7. And generalizing the formula, you get n taken r equals n factorial over r factorial times n minus r factorial.